you have your novena to God's love, the list of your dreams, pwede po bang pakilabas? Kung hindi naman, di nyo dala, just raise up your hands, lift up your prayers. I know all of you, may concerns. I know most of you may pinagdadaanan. And this is the moment wherein, as one family, we surrender everything to God and we pray, Jesus, we know you will never fail. You will never fail. Today, Lord, we surrender to you all our dreams. We surrender to you all our prayers. We surrender to you all our concerns, our anxieties, all those na bumabagabag sa amin, gumugulo sa amin, bumibigat sa amin. Lord, today, we surrender it to you. And as we surrender it to you, Lord, we are being comforted that you are always with us. And because you are always with us, we know that the best is yet to come. Whatever we are experiencing, trials, triumph, sickness, health, drought, abundance, it doesn't matter because the blesser is with us. Amen. And that's the most important. This, we surrender. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Together, we pray our favorite prayer at the feast. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Welcome to Feast Dagupan! I want you to go around as one family, greet one another, tell the person na mamimit ninyo, he or she needs to hear this message. Jesus never fails. For 30 seconds, come on. Kung kapamilya nyo, you can hug them. Kung hindi naman, fist bump tayo. Tell every person you meet, Jesus never fails. Jesus never fails. Online, you can also comment to my comment section. Jesus never fails. Woohoo! Remind every person that you meet, Jesus never fails. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's give the Lord a big, 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 big shout of praise! Are you happy? Kahit may pinagdadaanan? Amen. We are happy because God wants us to be happy. God is here. I would like to welcome those who are joining us for the first time. My first-timers po ba? I want to welcome you. Welcome po, welcome. Welcome. All first-timers, welcome. Wow, you are now part of our family. Whether you like it or... Yun lang ang pagpipilian ninyo. After the feast po, let's meet here. Meron po kaming ibibigay sa inyo and I want to pray for you and may regalo po kami sa inyo. Also, I would like to thank those who are joining us online, YouTube or Facebook. Maraming salamat. We are blessed also because you are joining us virtually. Maraming salamat. Pero alam niyo po, ibang-iba ang saya dito sa City Mall. That's why I encourage you, kung kaya, punta kayo dito every Sunday, 9:30 a.m. and join us as we praise and worship God. Grabe dito. But again, we are grateful kasi you are joining us online. If ever you are a first-timer na nanonood ng Feast at Home,
please comment po sa may comment section, #first-timer. And our feast at home, the Gupan servants will welcome you. Nais ko rin po kayong pasalamatan lahat na nandito. Thank you for attending church. Pakisabi nga sa katabi mo, thank you. Thank you. Alam nyo, kita ko sa mga mukha ninyo, kahit papano, pagod kayo this week. Dami nyong trabaho, dami nyong iniisip. Pero nakita ko naman sa mga labi ninyo yung ngiti. Maraming salamat for attending church, for giving your time for this divine date, divine appointment with God. Amen. Are you ready to hear God's word today? If you're ready, let's honor the word. Friends, this is the word of God that tells you, listen to this, huwag niyo palagpasin to, He will never fail. Gusto kong panghawakan niyo yun. He will never fail. We honor the word, we sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay lang, medyo tatayo muna kayo ng konti. Okay lang ba? Pakitanong ngayon katabi mo, okay lang? Mga kapatid, we are still on our current series entitled, Who Can Lead Us? The People in Search for a King. And itong series na to, we are doing a quick, sabihin nyo nga quick, a quick Bible study on the books of Joshua, Judges, and Samuel. Mabilisang Bible study lang do. Talk 1 and 2, kung naalala ninyo, pinag-usapan natin yung book of Joshua. Talks 3 and 4, pinag-usapan naman natin yung book of Judges. Last week, sa Talk 4, ang one big powerful message natin ay you are set apart for God. Wherein we talk about Samson and we've talked about our becoming holy, being set apart for God, for the Lord. Yun ang pinag-usapan natin last week. Today, sabihin nyo, today, ang pag-uusapan natin ay ang book of Samuel. Diba? Nakakatatlong libro na tayo agad sa Bible study natin. Sino po dito ang pangalan niya Samuel? Meron po ba? Okay. Nananawagan po kami kay Samuel at please. Again, book of Samuel ang pag-uusapan natin. And for the past few weeks ng series natin, nakita natin yung background ng mga Israelites. That Israel are looking for a leader. Diba mula Joshua, Judges, yan ang pinag-usapan natin. They are looking for a leader to finally save them. Ang problema, sabihin nyo, ang problema, puro palpak, puro flawed, puro masasama ang ugali ng mga pinag-usapan natin mga leaders. Napansin nyo? But today, sa talk natin, finally, they've found a good guy. They have found a decent guy. O sa mga misis na nandito, o kaya girlfriends na nandito, have you found talaga a good guy? I like that. Happy anniversary, sis. Have you found a decent guy? That, yung karelasyon mo ngayon, asawa mo, boyfriend mo, tingnan ng katabi, good person ba yan? Tanungin mo siya, good person ka ba? Good person ka ba? O sumagot ka, sabi mo, oo naman, gusto mo, ilibre pa kita ng lunch mamaya eh. O di ba? Ay, hindi na ako good person. Good person yan. Nakahanap na sila ng mabait na tao and his heart is in the right place. At ang pangalan niya ay Samuel. Sa wakas. Sabihin mo, sa wakas. Alam niyo kapag may pinagdadasal ka, ang sarap banggitin yun, ano? Sa wakas. Sa wakas. But today in this talk, hindi muna natin ganun pag-uusapan si Samuel. We will start with his mother. Ang pangalan ng nanay niya, Hannah.
Meron po bang pangalan dito, Hana? Nananawagan po ulit kami kay Hana, umattend ng Pista Gupar. May shampoo, Hana. Nasaan po ang mga nanay? Mag-ingay! Hindi ako naniniwalang ganyan lang kayo kaingay. Alam ko sa bahay, mas maingay pa. Mga nanay, makinig po kayong mabuti. Gusto ko pong malaman nyo na napaka-importante ng role ninyo. Napaka-importante ang role ninyo sa sangkatauhan. Yes, sangkatauhan. Because from the mother's love, from the mother's guidance, that's where kings, that's where leaders are made. Kaya kapag hindi maayos yung nanay, malaki ang posibilidad na yung mga maproproduce ng mga lalaki or babae, yung mga maproproduce ng mga leaders, palpak rin. Amen ba tayo dyan? That's why all the mothers who are here, you are gift to the world. Palakpakan naman natin yung mga nanay. Thank you for bringing your children here in the feast. Advance Happy Mother's Day. Layo pa, di ba? But again, we want to honor you, mothers. Our talk for today is entitled, God Hears the Humble. Yan ang title ng talk natin. And our one big powerful message is this. Ibig sabihin ng one big powerful message, kahit yun lang yung mabaon ninyo, paglabas nyo ng City Mall, yun lang yung matandaan ninyo, okay na ako. Yun po yung ibig sabihin ng one big powerful message. And our one big powerful message is this. Yun din. God hears the humble. Maki-appear ka sa 5 tao, sabihin mo, God hears the humble. God hears the humble. Bibigyan ko lang po kayo ng konting background ng Book of Samuel. Okay lang ba? Konting background lang ng Book of Samuel. The Book of Samuel, kung babasahin niyo yung Book of Samuel, it starts with a broken barren. Baog na nanay, baog na babae, na gustong-gustong magkaanak. Ang pangalan niya, Hana. Doon nagsisimula ang Book of Samuel. Now, yung asawa niya, si Elkanah, sabihin niyo nga, Elkanah. Si Elkanah, may 2 asawa. Si Hana at si Penina. So, si Hana and Penina, 2 asawa ni Elkanah. Now, wala siyang anak kay Hana. Pero, may anak siya kay Penina. Okay? So, nakikita niyo yung background. Itong si Elkanah, ang true love niya si Hana. True love. Next. High school lang true love Bakit ko nasabi? Alam niyo kung bakit? Kasi kahit may anak siya kay Penina, mas may konting favor kay Hana. Bakit? Because every time Elkanah goes to the temple to sacrifice, he gives a portion of the meat to Penina tsaka yung mga anak nila. Pero pagdating kay Hana, ang binibigay niya, doble. Kaya mas mahal niya si Hana. True love niya kasi. TL niya, ikaw ang true love ko. May mga sumabay yan. Talagang mga taon ninyo, alam ko na. Pero ito po ang nangyari. Tutuloy ko yung kwento Again, si Penina may anak sila ni Elkanah. Si Hana at Elkanah wala. Okay? Ito ang nangyari ngayon. Basahin natin. 1 Samuel 1:6-7. Penina would taunt Hana and make fun of her because the Lord had kept her from having children. Loko rin to Year after year, it was the same. Paulit-ulit lang. Penina would taunt Hana as they went to the tabernacle. Each time, Hana would be reduced to tears and would not even eat. Ang pangalang Hana, ang ibig sabihin, favor. Now, imagine niyo ang pangalan mo, favor. Pero, hindi mo maramdaman na favored ka. Hindi mo maramdaman na blessed ka. Hindi ba yun yung pangalan mo, Hana? Favor. Hindi niya maramdaman na blessed siya kasi nga, wala pa siyang anak. And worse,
yung isang asawa ng asawa niya, binubuli pa siya. Paulit-ulit na pinapaalala sa kanya na hindi siya favored, na hindi siya magkakaroon ng anak. Alam niyo po, si Penina, parang yan yung mga pakailamero ninyong tita at mga kamag-anak sa reunion. Yung tipong sasabihin sa inyo, oh, hindi ka pa rin graduate, nag-i-enjoy ka ata sa college, 10 years ka na ah. O kaya, oh, wala ka pa rin trabaho, ilang taong ka nang graduate ah. O kaya, oh, sasabihin nila sa babaeng walang anak, oh, kailan ka mabubuntis? Gurang na yung mga eggs mo. Sabay tingin sa mister, kapoy. Mahina ka kasi. O kaya, single ka pa rin. Tapos sasabihin sa'yo, oh, single ka pa rin? Kailan ka mag-aasawa? Naunahan ka pa ng mga mas batang pinsan mo. Ay nako, yan po yung ayaw na ayaw marinig ng mga single ha. Oo, kasi kung sila nabuwisit sa inyo, napikon, ang sasabihin nila, oh, buhay pa rin kayo? Kailan kayo kukunin ni Lord? Naunahan pa kayo ng mga mas batang amiga nyo ah. Di ba nakakapikon minsan? Yung tipong feeling mo, ang malas mo na sa buhay, tapos may nagpapaalala pa sa'yo na hindi ka blessed, na merong kulang sa'yo, yung tipong dinidiin pa. Sino sa inyo nakaka-relate kay Hannah? Taas ang kamay. Alam nyo, sa amin ni Jubel, awa ng Diyos. Wala naman pong nagsasabi ng ganyan yung, oh, bakit wala pa kayong anak? Serve kasi kayo ng serve. Kaya lagi kayong pagod. Hindi kayo magkaanak. Wala pa naman po. Wala pong nagsasabi sa amin ng ganyan. Kasi po kinuha na po sila ni Lord. Joke lang. Biro lang yun na biro lang. Awa po ng Diyos. Wala pong nagsasabi sa amin yan. Iba takot na magsabi sa amin kasi baka kunin kayo ni Lord, ha? Wala pong nagsasabi sa amin ng ganyan. Wala pong nagpe-pressure sa amin. Even our parents. Both sides. Hindi naman kami pinipressure. Now, balikan natin si Penina. Alam niyo po, yung mga ganon kay Penina, they can drive us to the Lord. Yun ang purpose nila. By the way, upo muna tayo, patatayin ko kay mamaya. Yan. Yung mga ganon kay Penina, alam niyo po, they can drive us to the Lord. Yun ang purpose nila. Kasi minsan, kapag nasaktan tayo sa comments nila, suddenly, it makes us reflect and confront our deepest issues, our deepest desires. Diba? Mapapatanong ka, totoo ba yun? Bakit ako triggered? Tapos anong mangyayari sa atin? Mapapalapit tayo kay Lord. That's why they are there sa buhay natin para ano? Para lalo tayong lumapit at kumapit kay Lord. Yung parang ganon kay Penina. Anong ginawa ni Hannah kay Penina? Ito instead of si Hannah gumanti kay Penina at sabihin niya, di ba sabi ni Penina, wala ka pa ring anak. Instead ng sabihin ni Hannah kay Penina, at least ako mahal. Ikaw hindi. Di mo lang alam, dobling binibigay sa Di ba, instead na ganon ang sabihin ni Hannah kay Penina, hindi niya ginawa yon. She remained humble. She remained humble. Anong ginawa niya? She went to God and in deep sorrow and anguish humingi siya. She humbly asked the Lord for something. Anong hinihingi niya kay Lord? Tanong niyo kung ano? Ito, basahin na natin. 1 Samuel 1:10, 11. Sabi niya, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Next slide. When Elkanah, fast forward tayo, when Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. Samuel. Ang ganda, no?
In her humble prayer, dininig ng Diyos ang kanyang dasal. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng Samuel? Tanong niyo kung ano. Samuel means God has heard. Samuel. Samuel. Brothers and sisters, is there something you deeply need? Is there something that you desperately need from God? At this moment, I want you to think of that. Alam ko, meron kayong gustong ma-receive sa Diyos. Meron kayong pinagdadasal talaga. Kita ko sa mga mukha ninyo. Nagpa-pop up dyan sa taas ng ulo ninyo. Pera, kagalingan, jowa, anak, mga ganun. Meron tayong need. Tapos feeling mo, everyone around you are being blessed, tapos ikaw na lang ang hindi. You have two options. Pwedeng ganito ang gawin mo. Yung iba, kapag hindi nila nakuha yung gusto nilang blessing kay Lord, they get proud. They get angry sa Diyos. Nagagalit, nagtatampo sa Diyos, at lumalayo sila sa Kanya. Or, yung iba naman, pwedeng ganitong gawin nyo. They remain humble. And they go towards the Lord in desperation, knowing fully well that only God can answer their prayers. Right now, may deep need ka. Two options. Alin ka doon? Yung option 1 o option 2? I want us to learn from Hannah today. Matuto tayo sa kanya. With all humility, we can go to God. Why? Because God hears the humble. Are you ready and excited for more of God's Word today? If you're excited, may I invite everyone to please stand. Let's pray. Father in heaven, thank you for today's message. At this moment, Lord, meron kaming mga pangangailangan, meron kaming pinagdadasal, meron kaming mga pangarap, Lord. And today, we go to you. Kasi hindi namin kaya. Kayo lang ang pag-asa namin, sa inyo lang kami kumakapit. Lord, hear our prayers. Hear our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. We sing, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's give the Lord a big, big hand. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, God hears the humble. God hears the humble. Medyo i-heads up ko lang po kayo. Okay? This will not be your typical talk. Medyo malalim ng konti, medyo mahaba ng konti. That's why I need you to be with us sa amin ng aking co-preacher. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw. Medyo malalim siya, but again, we will try our best to really share this message sa inyo. Why? Because we believe me, this can change your life. Grabe mangusap sa inyo si Lord. Again, huwag kayong bibitaw. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Alam ko, naiwanan ka na sa ere dati ng ex mo, pero huwag kang bibitaw. Today's talk, ready na? Hinga muna ako. Let's do this. Today's talk, meron siyang tatlong important parts. Ilan ulit? Hinati natin into 3 parts yung talk na to. Part 1 is God hears the humble Hannah. Part 2, humble Samuel hears God. Part 3, the proud that cannot hear and cannot be heard. I will give part 1, and my co-preacher will give part 2 and some parts of part 3, and then yung natitira, I will give. Okay? Are you ready? Let's do this. Now, pag-usapan na natin yung part 1, City Mall, fees, Merry Mart, parking. I believe God's word for you is this.
Part 1 is this, God hears the humble Hannah. Balikan natin yung kwento ni Hannah. Again, si Hannah, hindi siya magkaanak. Tapos yung asawa niya, si Elkanah, may isa pang asawa na ang pangalan, Penina. Okay. Naalala niyo pa? Parang kanina lang natin pinag-usapan yan, ha? Si Hannah prayed humbly to the Lord. Okay, recap tayo nun. Now, in the Old Testament, sa book of Genesis, particularly in the book of Genesis, there was this one woman na hindi rin magkaanak. Naalala nyo? Her name is letter S. Sarah. Ang munting, sinon nyo yan, si Sarah. Si Sarah sa Old Testament, hindi rin siya magkaanak, right? Si Sarah ay asawa ni, kala ko Saro. Sarah, asawa ni Saro. Sarah, asawa ni Abraham. Okay? Now, si Sarah, parang si Hannah. Kasi hindi rin siya magkaroon ng anak. Desperado rin, gustong-gustong magkaroon ng anak. Pareho sila ng sitwasyon ni Hannah. Pero, magkaiba sila ng naging reaksyon. Malaki ang pagkakaiba nila. Tanungin niyo kung ano. Yun nga, yung reaksyon nila. Magkaiba sila ng reaksyon. Hannah was humble. Sarah was not. Parehong sitwasyon. Gustong magkaanak, desperado magkaanak. Ang malaking pagkakaiba nila, Hannah was humble. Sarah was not. Konting review lang po tayo sa story ni Sarah. Si Sarah gustong magkaanak, desperadong magkaanak. Kaya ang sabi niya kay Abraham, matulog ka kasama nung servant ko, ang pangalan Hagar. So nakukuha niyo yung kwento. And then fast forward, nagkaanak sila. Ang pangalan ng anak nila, Ishmael. So, ang anak ni Abraham at Hagar, pangalan Ishmael. Now, nagselos ang Sarah. O di ba? Ni-request mo na magkaanak yung asawa mo sa servant mo, tapos nung nagkaanak, si selos ka. Gulo, di ba? Ang labo. Alam niyo kung anong ginawa ni Sarah? Tabi niyo kung ano. She abandoned Hagar and Ishmael sa desert. Ibig sabihin, gusto niyang patayin. Hinayaan niya silang mamatay sa desert. Buti na lang, sabihin niyo, buti na lang. Di ba minsan ang ganda rin ng phrase na yan? Buti na lang. Sarap niyan, yung masabi, buti na lang. Nangyari yung problema ngayon, buti na lang. Di ba? Ang sarap pakinggan. Commercial lang yon. Now, buti na lang, nangialam ang Diyos. Kasi kapag hindi nangialam ang Diyos, Sarah and Abraham would have murdered Hagar and Ishmael. Pero dahil nangialam ang Diyos, hindi nangyari yon. Now listen to this. Yung naging desisyon ni Sarah na magkaroon ng anak, yung asawa niya sa ibang babae, it is a disastrous one. Na hanggang ngayon, nakaupo ka dyan, ramdam pa rin natin. Ang tagal na nun pero yung desisyon ni Sarah yun na, Abraham, matulog ka kasama si Hagar, hanggang ngayon, apektado tayo. It's a disastrous one. Anong ibig sabihin mo, Brother Bars? Listen to this. Tayo pong mga Kristiyano, we were descendants of Isaac. Di ba eventually, si Abraham and Sarah nagkaroon ng anak? Ang pangalan, Isaac. Tayong mga Kristiyano, we were descendants of Isaac and Sarah. Yung mga kapatid nating mga Muslim, galing naman sila sa line ni Hagar at ni Ishmael. Nakita niyo na? This is the root of all divisions natin. Why? Ask me why. Kasi po, may isang babae na atat. May isang babae na hindi makapaghintay sa blessing niya. And she took matters into her own hands. Pinatulog niya yung asawa niya kasama yung servant niya. Nasusundan niyo ako? Why am I sharing this to you? Ask me why. Because
listen to this, I want you to be careful about your decisions in life. Kasi minsan, yung isang desisyon natin can lead to generational blessing or generational disaster. That one decision, ano yung isang desisyon? Sample, yung mapapangasawa mo. It can lead to generational blessing or generational disaster. Be careful of your decisions. Yugyugin mo yung katabi mo para gumising. Sabihin mo, be careful of your decisions. Now, ano ang kaibahan ni Hannah at ni Sarah? Okay, anong kaibahan nila? Ang kaibahan nila, yung tingin nila sa desperation, magkaiba. Both of them are desperate, right? Pero magkaiba yung tingin nila sa desperation. Parang ito, iba ang tingin nila. Next slide. Di ba? Ibang tingin nila. When Hannah was desperate, she took matters into God's hands. When Sarah was desperate, she took matters into her own hands. See the difference? Again, while you're listening here, allow God to speak to your situation also. Sa madaling salita, Sarah forced her blessing. Hannah humbly surrendered and waited for her blessing. Sino sa inyo ang may kailangan ng blessing kay Lord? Itaas ang kamay, mag-ingay, sabihin nyo, yippee! Let me ask you this question. In order to get your blessing, do you use force or do you surrender? Think about it. Ang daling sagutin na piliin natin surrender, pero look at your life. Do you use force or surrender? Pinipilit nyo ba? Are you tempted to force the issue? Take control, bend the rules, compromise your morality para lang makuha yung blessing na yon, yung pinagdadasal mo. Huwag nyo pong puwersahin yung blessing nyo. Whether financial blessing yan, o kaya yung pagkakaroon ng mapapangasawa, o kaya yung pagkakaroon ng anak, all the blessings that you want, huwag nyong puwersahin. Pakitaas ang kanang kamay, pakitapik ang nasa kanan, sabihin mo, huwag mong puwersahin. Pakitaas ang kaliwang kamay, pakitapik ang nasa kaliwa, sabihin mo, huwag mong pilitin. Huwag mong puwersahin, huwag mong pilitin. Kung sa'yo, sa'yo yan. Ibibigay ni Lord yan. Amen ba tayo dyan? Listen to this. The Lord can do more with your humble surrender than your forceful persistence. I want you to absorb that. Si Hannah, hindi lang siya mas better kay Sarah. Si Hannah better din kay Abraham. Bakit? Naalala niyo yung classic story ni Abraham and Isaac? Yung pinapa-offer ng Diyos, yung kaisa-isang anak niyang si Isaac. Remember? Familiar? Tapos, anong ginawa ni Abraham? Sinurrender niya si Isaac. Tama? Tapos, nung ino-offer na niya, may isang anghel na lumabas at sinave si Isaac. Naalala niyo yung kwento? And the Lord was pleased, right? Sa faithfulness ni Abraham. Remember the story? Familiar? Okay. Park natin dyan. Now, si Abraham, nung hiningi ng Diyos si Isaac, binigay niya. Tama? He gave him back to God. Pero, sabihin niyo, pero, in Hannah's story, sa kwento naman ni Hannah, hindi pa pinapanganak, binibigay na ni Hannah sa Diyos. Ino-offer na niya sa Diyos. Sabi dito, ino-offer na niya pabalik sa Diyos. Sabi dito, 1 Samuel 1:10-11. Then, binasa na natin ito kanina, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime.
And as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Kaparehas nung binasa natin last week, naalala nyo yung kay Samson, right? Okay. Ulitin ko yung sinabi ko, si Hannah, binalik niya yung blessing niya kay Lord. Eto na. Sabihin nyo, eto na. Alam nyo, madalas, yan ang problema natin. Nakakalimutan nating ibalik yung blessing kay Lord. Nung na-receive mo na yung financial blessing mo, nakalimutan mo na si Lord. Hindi ka na umaattend ng feast. Hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na nagdadasal. Nung nakuha mo na yung promotion mo, nung nakapasa ka na sa exam, nung gumaling ka na sa sakit, nung nakuha mo na yung blessing mo, nakalimutan mo na si Lord. Hindi ka na nagdasal, hindi ka na nagsimba, hindi ka na umattend ng feast. Pero maaalala lang natin si Lord kailan? Kapag nangailangan ka uli. Relate? And here's the danger, mga kapatid. Here's the danger. Listen to this. We get attached to the blessing. We use it according to our purpose, not His purpose. And when the blessing is taken away, we throw a tantrum. Magwawala ka. Kasi na-attach ka sa blessing, hindi ka na-attach sa blesser. Be careful of that. Are you after the blessing or are you after the blesser? Remember, the blesser is more important than the blessing. Whatever your prayers are, whatever your blessings na hinihiling sa Diyos, the blesser is more important than the blessing. Yung apple na hinihiling mo, ang mas importante yung may-ari ng apple na nagbibigay. So kahit hindi ka niya bigyan ng apple, kung magandang relasyon mo doon sa nagbibigay ng apple, rest assured, punong-puno ka ng apple, iba pa, may mangga ka pa. Nasusundan niyo ako? The blesser is more important. Si Hannah shows a different way. What we receive from God, we should offer it back to Him. Yun yung tinuturo niya sa atin. What we receive from God, we offer it back to Him. Ibalik natin sa Diyos in whatever aspect ng buhay nyo. At alam nyo kung anong nangyari kay Hannah? Tanong nyo kung ano? Because of Hannah, because of what Hannah did, God did something greater than what she could ever had imagined. Ano yun? Tanong nyo kung ano? He used Samuel, yung anak niya, to change the course of Israel. Binago ni Samuel ang future ng Israel. Samuel became one of the greatest prophets. By the way, Samuel is the first prophet. So Samuel also became one of the greatest prophets Israel has ever had. Pansin nyo, puro leaders. Sa Book of Judges, sino mga leaders? Mga judge. Dito sa Samuel, prophets na. Nakita nyo yung transition? Now, anong nangyari kay Samuel? Tanong nyo kung ano? Yan na yung part 2. At itutuloy na yan ng aking co-preacher na si Brother Cedric Baranda. Our pastor. Hello, hello, hello. Mabuhay and good morning, Feast Dagupan. Ayan, can you please stop the 5 person beside you and tell them, do not harden your heart and listen to God's voice. Sisters and brothers, sino po dito ang nanonood ng Pipito Manaluto? Sa mga kamay. Kakilala niyo po ba si Maria? Diba? Si Maria, diba, madalas lutang siya kapag kinakausap siya ni Pipito or kapag minsan hindi align yung sinasabi niya or yung response niya kay Pipito. Ayan, diba? Or, meron po ba kayong mga kaibigan or katrabaho na
good listener daw, pero lutang naman. Kagaya nito. Ayan. Pwede mo ako maging listener, pero lutang ako kausap. Okay lang ba? The joke lang. So today, brothers and sisters, I want to preach with you the second part of the talk. Humble Samuel hears God. Can you please repeat after me? Humble Samuel hears God. After a long line crooked judges, Israel was on a downward spiral. But in the middle of that chaos, God raised up a new leader. His name is Samuel. As a young guy, Samuel was assisting Eli, the priest, and listening to God's voice, his superpower. Let us read this Bible passage. Ayan. One night, Eli, who was almost blind by now, had gone to bed. The lamp of God had not yet gone out. And Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Then suddenly the Lord called out, Samuel! Yes, Samuel replied. What is it? He got up and ran to Eli. Here I am. Did you call me? I did not call you, Eli replied. Go back to bed. So he did. So, itong eksenang ito, brothers and sisters, 3 beses itong nangyari. At sa ikatlong pagkakataon, napagtanto ni Eli, si paring Eli, na ang Diyos ang nagsasalita kay Samuel. Kaya sabi niya kay Samuel, go and lay down again. And if someone calls you again, say, speak, Lord, your servant is listening. Are you familiar with that prayer or Bible passage, brothers and sisters? Speak, Lord, your servant is listening. So, isa sa pinakamagandang regalo na pwede natin matanggap ay ang maging sensitibo sa boses ng Diyos. Do you believe on that? So, we need to show on this. Or, Samuel name means God has heard. Yet, he now hears God. And we need to show on this that God hears the humble, but the humble hear God. And because it is a dialogue, di ba? Kumbaga, kailangan natin ng intimate relationship with the Lord. Yan, pakititigan ang katabi at pakitanong, meron ka bang relasyon sa Diyos? O baka naman kay crush lang? Question, do you want God to hear you? Be humble. Do you want to hear God? Be humble. Part number 3, the proud that cannot hear and cannot be heard. So Samuel's boss was Eli, a priest, a decent guy, but he had 2 sons. Ang pangalan nila ay si Hophni and Phinehas. And they were the worst pickies in history. So picky means pastor kids, or they become a very bad priest. So kumbaga ang intention nila, Hophni and Phinehas, diba, nagnanakaw sila ng mga offering ng mga people, yung mga sacrifices nila. And when the worshiper complained, ayan, they threatened them with violence. They also sleep with a young woman, diba, who served at the entrance of the tabernacle. Diba? Sobrang horrible yung mga pinaggagawa ng mga leaders na to. So does this remind us of Canaanite worship? If we go back to the talk number 1 of this series, diba? We mentioned there that they worship or they have a pagan temples and had a religious prostitute. Indeed, the Israelites were behaving like their neighbors. Question, how could these religious leaders descend to such an evil? For leaders here, sa mga co-leaders ko, or sa mga bosses or mga managers, diba, secular man or religious, this is a temptation of power. Power intoxicates. And our only defense is humility. If humility walks out,
entitlement walks in. And entitlement is the slippery slide to evil. Ayos lang po ba magkwento, brothers and sisters? Ayan. So, this week, or yung last Sunday, ayan, meron akong nakausap, or yan, coffee day, and have the conversation of one of the youth leader from another organization. So, itong youth leader na to, nagsusumbong siya sa akin, umiiyak, nagrarant, as in yung iyak niya, hindi ko na rin, alam mo, speechless ka na dahil hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. So, I'm not going into detail, pero isa sa mga disturbance or disturbing na part na naikwento niya sa akin, and it triggers me or it triggers my anxiety also. Kasi, yun nga, di ba? Hindi ko rin mapigilang umiyak dahil sa nalaman kong ganun yung treatment ng mga elders sa mga youth, sa mga kabataan na inaalagaan nila. And at the back of my mind, as a youth advocate or as a youth minister, sabi ko sa sarili ko, grabe naman, porket nasa mataas sila ng posisyon or meron silang posisyon sa organization na yon, meron na ba silang karapatan para saktan yung mga kabataan natin physically and emotionally? Di ba? And because of those happenings, brothers and sisters, hindi na rin nila marinig ang Diyos. Disorders, mess, and chaos came into their organization. And because of their pride, because of their self-entitlement. So why do we need to be feel self-entitled? Self-entitlement can destroy you, your soul, and kill someone else's dream. While humility help us to live in harmony. To all my co-leaders here, or to my co-servants, or to all teachers, kagaya ko, teachers, students, bosses, or managers, how do you know if you have been poisoned by entitlement? Meron ba nakakaalam? Instead of saying, I serve, you say, I deserve. Brother Bars? Thank you very much, bro. Let's give a big hand to Cedrix. I love the message. Thank you, bro. Merong isang lion sa isang jungle, sabi niya, tinanong niya lahat ng mga animals, ng mga hayop. Sabi niya doon sa bear, yabang ng lion na to eh. Yabang siya. Sabi niya, sino ang pinakamatapang dito? Sabi ng mga bear, kayo po, kayo po. Lumipat siya. Nakita niya yung mga jaguar. Sabi niya, sinong pinakamatapang dito? Sabi ng mga jaguar, kayo po, kayo po. Nakita niya unggoy. Akala ko titingin kayo sa kanan. Nakita niya unggoy. Sabi niya sa unggoy, sinong pinakamatapang dito? Sabi ng unggoy, sabi niya, kayo po, kayo po. Tapos nakita niya yung elepante. Sinong pinakamatapang dito? Sabi ng leon sa elepante. Alam niyo yung ginawa ng elepante? Yung ilong niya, kinuha yung leon. Binalibag na gano'n, ng beses, ganyan, ganyan. Bang, 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 bang. Mga 10 times. Times 10. 10 times times. Ngayon, pagkatapos ipalibag yung leon, sabi ng leon, grabe ka naman. Porket hindi mo alam ang sagot, galit ka na, nananakit ka na. O sige, baparik. Explain ko ulit yung joke. Kasi ganito po yon. Again, our one big powerful message is this: God hears the humble. Pakisabi sa katabi, God hears the humble. Now, ipagpatuloy natin pag-usapan si Hophni and Phinehas, yung dalawang magkapatid. There was this one instance kung saan kinalaban nila si Hophni at si Phinehas, kinalaban nila yung mga Philistines, tapos doon sa laban na yon, natalo sila. Tapos ang namatay, 4,000. So, imagine niyo ngayon, siyempre gusto nilang makabawi.
Natalo tayo eh. Bawi tayo sa susunod na laban. Anong ginawa nila? Eto na. Sabi nyo, eto na. Instead of turning to God, kasi tatalo sila. Instead of turning to God, ang sabi nila, eto, basahin natin 1 Samuel 4:3. Let's bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh. If we carry it into battle with us, it will save us from our enemies. Now, I want you to take note doon sa word na it. I-T. It. Mahalaga yan sa mga susunod na pag-uusapan natin. I-park muna natin yan. But I want you to look at the word I-T. It. Now, ano po ang Ark of the Covenant? Ito po yung picture niya. Pakita natin. Yan po yung Ark of the Covenant. Background lang po. Para sa mga Hudyo, para sa mga Israelites, ang Ark of the Covenant is the holiest symbol in their religion. Holy symbol of their religion yan. Bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi po, nandyan po sa loob yung tablets ng gamot ni Lola. Tablets ng Ten Commandments. Nasa loob. Yung original hindi yung fake, hindi yung pirated, hindi yung photocopying tablet Photocopy. Nasa loob yan ng Ark of the Covenant. Now, that is where, kaya para sa mga Hudyo, that is where God lives. Susundan nyo na. Background. Okay, game. Now, nandoon, para sa kanila, nandoon ang presensya ng Diyos. It symbolized God's presence. And so, eto na. Sabi nila, para matalo natin yung mga Philistines, makabawi tayo, dalhin natin, bitbitin natin yung Ark of the Covenant. Bakit? Sabi nila, next slide. Hindi, balik ata doon. Sa previous, sorry. Sabi nila, if we carry it into battle with us, it will save us from our enemies. Again, take note of the word, it. Babalikan natin yan. And, guess who came along? Sinong kasama nila sa battle? Eto na. Next slide. Hophni and Phinehas, the sons of Eli. Yung dalawang pare, kasama na nila sa battle. They were also there in the Ark of the Covenant of God. When all the Israelites saw the Ark of the Covenant of the Lord coming into the camp, their shout of joy was so loud, it made the ground shake. Grabe, nag-ingay sila nung nakita nila, oy, sa susunod na laban natin, kasama natin yung Ark of the Covenant. Masaya sila. Feeling nila, automatic na, matik na, panalo na sila. Bakit? Nandoon yung Ark of the Covenant. Tapos, kasama pa daw nila yung dalawang pare, si Hophni and Phinehas. Ang yayabang nila. They thought, at the back of their minds, paano tayo matatalo? Kasama natin yung Ark of the Covenant. Sure win na to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Panalo na tayo. So, eto na. They march into the battle. Alam niyo yung feeling proud. Panalo na kami. Punta sila sa battle. With arrogance and false hope. Ano nangyari? Nung kinalaban nila yung mga Philistines, they suffered a tragic loss. Lats na naman. Talo na naman. Nung una, ilan ang namatay? 4,000 soldiers. In this battle, 30,000 soldiers ang namatay. Hindi lang yan. Nakuha pa nila yung Ark of the Covenant. Yung mga kalaban, nakuha nila yung Ark of the Covenant. At hindi lang yan. Si Hophni and Phinehas, patay din. But wait, there's more. Nung nalaman ni Eli yung balita na patay na yung mga anak niya, take note, matanda na si Eli nito, he fell backward and broke his neck at namatay rin. Brother Bars, ano bang masama kung dinala nila yung Ark of the Covenant sa laban nila? Di ba presence naman ni Lord yun? Pero parang, nung nagsasalita ka kanina, parang masamang dalhin nila yung Ark of the Covenant. Gusto yung malaman ng sagot? Ano nyo kung ano? Balikan natin yung verse na binasa natin kanina. Yung if we carry. If we carry it into battle with us, it will save us from our
enemies. If we carry it into battle with us, it will save us from our enemies. Anong napansin nyo? May napansin kayo? Yung it, kasi pauli-uli ka ng it. May napansin kayo? Listen to this, ha? Hindi nila sinabi na if we carry the Ark of the Covenant, He will save us. Or God will save us. Am I making sense now? Ang sabi nila, it. Pakinggan niyo mabuti ito, ha? Perhaps you can relate with this. Ibig sabihin, their faith was in that thing, not in God. Am I making sense now? Kasi dala natin to eh. So it will save us. Hindi talaga ang Diyos. Tingnan niyo po ito. Next slide. Yung picture. Ano yan? Puto kape. Because at this point, ganyan talaga pag puyat ka eh. Because at this point, the Israelites were no longer following God. Finotocopy nila yung mga ginagawa ng mga pagans. Ginagaya na nila yung mga ginagawa ng mga pagano. Kaya nung dinala nila yung Ark of the Covenant, ginamit nila yon bilang anting-anting. Alam niyo yung anting-anting? Kamag-anak ni Aring Kingking. Kaya si Aring Kingking? Oh, ayaw nilang aminin, kinakanta nila dati. Brother Bars, wala akong anting-anting. Hindi ako nag-aanting-anting, Brother Bars. Katoliko ako. Talaga ba? We. Sabi ni Father Capon, we. Talaga ba? Akala natin yung mga anting-anting, yung mga bagay na hindi religious. Yung mga necklace na bala, yung mga necklace na buntot, yung mga necklace na balahibo, yung anything na feeling natin will protect us or give us luck. Akala natin, yun yung anting-anting. You see, we Catholics, we are very blessed to have sacramentals. Yung mga statues natin, yung crucifix, yung rosary, scapulars, Benedictine cross, o medal, and other sacramentals, we are blessed to have that. Minsan, tayong mga Katoliko, ginagawa natin siyang anting-anting. We also make the same mistake na ginawa ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Listen to this. If we're not living for Jesus in our daily lives, then yung mga sacramentals natin, rosary, scapulars, Benedictine cross, medals, magiging anting-anting. Ang turing natin sa kanila, anting-anting. May kakilala ako, dati kong workmate doon sa dati kong pinagtatrabaho ang radio station, nabilib ako, lalaki siya. Ang dami niyang rosaryo. May rosary. Actually, I felt small. Kasi siya nagdadala ng rosaryo, ang dami. May rosaryo siya dito sa bulsa, may rosaryo siya doon sa motor niya, may rosaryo siya. And then sabi ko sa kanya, "Uy, ang galing mo naman! Ang dami mong rosaryo! Galing! Nagdadasal ka ng rosary? Memorize mo yung mga mysteries?" Sabi ko sa kanya, "Hindi. Eh, bakit may mga rosaryo ka?" "Pampaswerte." Anting-anting. Tingnan ang katabi kung may anting-anting. Hindi ko po sinasabi na hindi maganda na magkaroon ng sacramentals. Actually, maganda yan. We need that. Kailangan natin yan. Don't get me wrong. Kailangan natin yan. Pero, kapag doon lang nakabase sa bagay na yon yung faith natin at hindi sa Diyos, ibang usapan na po yun. It na kasi, hindi na He. Yung iba, yung Santo Niño image nila, nilalagay sa altar ng negosyo nila, sa establishment nila. Okay po yun. Natutuwa ako pag may mga Santo Niño sa altar nila. Pero minsan, tinatabihan pa nila ng Buddha.
Tapos yung kumakaway na pusa. 3 na sila doon. Kapag may ganun na, ibang usapan na po yun. Kanino ba talaga nakabase ang faith mo? Sa Diyos o doon sa kumakaway na pusa? Basta, Brother Bars, kung sino makakapagbigay ng swerte, patay tayo dyan. Nasusundan niyo ako? The more the merrier daw. Daming options. Pakinggan niyo po ito God wants a relationship, but we want a transaction. Anong ibig sabihin yan? Lord, I will pray to you. I love attending the feast. I will attend the mass. Pero, pengi blessing. Transactional. Attend akong feast, Lord. Pengi blessing. Alam mo yung kalabit pengi? Attend ako ng simbahan magsaserve ako pero pahinging blessing. Transactional. Bakit? In a way, nature ng tao yan. Tayo, transactional tayo. We want formulas because we can control them. And we cannot control God. That's why we want God's blessings but avoid God Himself. God wants to have a relationship with you, hindi lang transaction. Relasyon ang gusto niya. God heard Hannah's prayer. Samuel heard God. Pero si Hophni and Phinehas, hindi nila narinig ang Diyos at hindi rin sila dininig ng Diyos. Ano ang kaibahan nila? Humility and pride. The question is this, are you humble enough to follow God's agenda? Or are you too prideful that you even try to use God for your own agenda? Oh Lord, magsisimba ako pero bigay mo yung blessing na to. Malaking pagkakaiba na. Oh Lord, attend ako ng feast, puyat ako kagabi, pero attend ako, pero bigay mo na tong prayer na to. Yung hinihiling ko. Transactional. God hears the humble, and the humble hears God. May I invite everyone to please stand. Again, pakisabi nga sa katabi mo, God hears the humble. I want to end with this. Sabi nila, ang ganun lang. Sabi nila, the powerful will conquer the world. But in God's kingdom, baliktad. Ang sabi ng mundo, kung sino ang pinakamalakas, he will conquer the world. Sinong pinakamakapangyarihan, he will conquer the world. But in God's kingdom, baliktad. Sabihin nyo nga, baliktad. Sabi ni Jesus, Matthew 5:5, sabi niya, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Basta lang ba sinabi ni Jesus yan? No. Ipinakita niya rin. Actually, yan ang ginawa niya. Yan, yung verse na yan ang ginawa niya. Basahin natin Philippians 2:6-10. Sabi ni St. Paul, though Jesus was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Diyos na siya pero hindi niya inisip yun. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Grabe yung humility, Pwede naman na Diyos siya, biglang bagsak galing sa langit, malaki na. Pero, helpless child. Grabing humility. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Yung dito, yung mamamatay ka sa cross, yan ang pinaka-humiliating, nakakahiyang makita. But again, with all humility, He obeyed His Father in heaven. Therefore, God, dahil ganoon ang ginawa niya, He was humble. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow
in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. My dear brothers and sisters, humble yourself before the Lord. Obey Him. Follow Jesus. Can I tell you a quick story? Okay lang. May mga times sa buhay ko, personally, may mga times sa buhay ko, dahil nga, you know our ultimate prayer ni Jubel, to have a child. And minsan talaga sa buhay ko nangyayari to, yung, ba't wala pa? Eh, nagsaserve naman kami. Serve kami ng serve. Ba't ganun? Binibigay naman namin yung lahat namin. Meron yung one time na ganun yung iniisip ko, na ayoko na. Wala rin namang blessing eh. Ilang taon na tong feast? 8 years na. Wala pa rin. And then someone messaged me. Sabi niya, Brother Bars, pwede po ba kayong makausap? And then, Lord naman, nagrarant ako, di ba? And then sabi ko sa kanya, sige, ano yun? Gusto niyang makipagkita, coffee. Sabi ko, sa phone na lang? And then sabi niya, humingi siya ng tulong. Nag-rant din. Sabi ko kay Lord, nagrarant nga ako, Lord, di ba? Tapos bibigyan mo pa ako ng may magrarant sa akin. And then, after namin mag-usap, almost an hour din, I will not go into details ng shinare niyang pagrarant. And then after niyang mag-rant, nagbigay lang ako ng konting words of wisdom para makatulong. And then I realized, after namin mag-usap, iba ka, Lord. Yung akala ko hindi siya nakikinig sa akin. Yung pala hindi lang siya nakikinig sa akin. Kinakausap niya rin ako. Through that person. At ang narinig kong message sa Diyos, yes, you have your concerns. Pero relax ka lang. Akong bahala sa concern mo. I'll take your concerns. Please take care of my concerns. I will take care of your concerns, Bars. Please take care of my concerns. My people. Sabi ko, yeah. Sige. Favorite line ko to. Let's do this together. Akala ko hindi siya nakikinig, pero nakikinig siya at kinakausap pa niya ako. Alam niyo minsan, hindi natin marinig ang boses niya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Punong-puno na tayo ng worries. Punong-puno na tayo ng mga iniisip. Kaya hindi mo siya marinig sa'yo. Hindi mo siya marinig sa buhay mo. And kapag sometimes or most of the times, kapag punong-puno na tayo ng worries, pansin mo ang iniisip mo na lang sarili mo. Am I making sense? But remember this. God hears the humble. Let's be humble enough to let go of our worries. Surrender it to God. Concern niya yan. And listen to what He is telling you. Take care of my people. And I will take care of you. God hears the humble. And the humble hears God. Get ready to receive your blessings. I will lead you into a prayer of surrender. We always do this every week. But if this is your first time, maraming salamat. If this is your end time, maraming salamat rin. Let's just surrender our lives to Jesus today. Close your eyes. Feel God's presence. Kayong dalawa lang, wala nang iba. Kayo lang.
And using your hearts, we pray, Jesus, thank you. Thank you for dying for me. Thank you for showing me the real meaning of humility. That humility is not power. Humility is obeying God's will. Jesus, grant us the grace to listen more to you, to your message, para magawa namin yun. Because we also know that you are listening to us. Sa lahat ng pinagdadaanan namin, lahat ng worries namin, lahat ng concerns namin. That's why we are confident to declare today that all our dreams will come true. That all our prayers will be answered according to your will. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.